Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako ay nagpupuri din at nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na muling humarap sa inyo at magdala ng mensahe ng Panginoon. Pinagpapasalamat ko din po na sa panibagong taon na binigay niya sa akin sa lumipas na taon. Very much bless po sa mga pangyayari, sa mga blessing ng experiences, sa mga blessing din ng mga materials. Ito ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon at nawa ay maging mabangong samyo or kapurihan sa kanyang pangalan. Sa gabi pong ito ay muli nating tutunghayan ang aklat ni Samuel sa Kapitulo 25 po. At ang naka-assign po sa akin ay simula verse 18 hanggang 35. So medyo marami-rami. Ayan po. Pagpasensya niyo na po yung medyo maingay. But I'm sure po ay mas maliwanag naman ang dating ng mensahe ng Panginoon sa atin. So inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa 1 Samuel chapter 25 po. We will be reading 18 to 35. So atin pong babasahin. Inaanyo ko po lahat na magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Sabi po niya sa 1 Samuel chapter 25 verse 18, nang magkagayoy nagmamadali si Abigail at kumuha ng 200 tinapay at 2 balat ng alak at 5 handang tupa at 5 takal ng trigo na sinangag at 100 kumpol na pasas at 200 binilong igos at ipinagpasan sa mga asno. At sinabi niya sa kanyang mga bataan, magpauna kayo sa akin, narito, ako'y susunod sa inyo. Ngunit hindi niya isinaysay sa kanyang asawang kay Nabal. At nagkagayon na ay samantalang siya'y nakasakay sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok, na narito si David at ang kanyang mga lalaki ay lumulusong na patungo sa kanya. At sinalubong niya sila. Sinabi nga ni David, tunay na walang kabuluhang aking iningatan ang lahat na tinatangkilik ng taong yaon sa ilang, na ano pat hindi nawala ang anuman sa lahat na nauukol sa kanya, at kanyang iginanti sa akin ay masama sa mabuti. Hatulan nawa ng Diyos ang mga kaaway ni David, at lalo na kung ako'y mag-iwan ng labis sa lahat na nauukol sa kanya, sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. At nang makita ni Abigail si David, ay nagmadali siya at lumunsad sa kanyang asno at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. At siya ay nagpatira pa sa kaniyang mga paa at nagsabi, mapasa akin, Panginoon ko, mapasa akin ang kasamaan, at isinasamo ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod sa iyong mga pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. Sinasamo ko sa iyo na aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatuwid bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kaniyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kaniyang pangalan at ang kamangmangan ay sumasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon nga, Panginoon ko, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagbubuo ng dugo at sa paghihiganti mo ng iyong sariling kamay. Kaya nga, ang iyong mga kaaway at yaong mga umuusig ng kasamaan sa aking Panginoon ay maging gaya ni Nabal. At ngayon ito'y kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay mabigay sa mga bataan na sumusunod sa aking Panginoon. Isinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagsalangsang ng iyong lingkod, sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ng aking Panginoon ng isang sambahayan na tiwasay. Sapagkat ibinabaka
ng isang Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon, at ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. At bagaman bumangon ang isang lalaki upang habulin ka, pusigin ang iyong kaluluwa, gayon may ang kaluluwa ng aking Panginoon ay matatali sa talian ng buhay na kasama ng Panginoon mong Diyos. At ang mga kaluluwa ng iyong mga kaaway ay paghihilagpusin niya, na parang mula sa gitna ng isang panghilagpos. At mangyayari pagka nagawa ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinalita tungkol sa iyo, at sa kanyang naihalal ka sa prinsipa sa Israel, na ito'y hindi magiging kalumbayan sa iyo o kutog man sa loob sa aking Panginoon, maging ikaw ay nagbubo ng dugo sa walang kabuluhan, o gumanti sa kaniyang sarili ang aking Panginoon. At pagka gumawa ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong lingkod. At sinabi na David kay Abigail, purihin nawa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. At purihin nawa ang iyong kabaitan at pagpalain ka na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagbobobo ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay, sapagkat tunay ang buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo, kundi ka nagmadali at pumaritong sumalubong sa akin. Tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Sa gayoy tinanggap ni David ang kaniyang kamay at dinala niya sa kanya, at sinabi niya sa kanya, umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig, at aking tinanggap ang iyong pagkatao. Purihin nawa ang pagkabasa ng kaniyang salita. Let's pray po. Panginoon, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat muli sa gabi ito na muling nabuksan sa harap namin ang iyong salita. Maraming salamat po sa kalayaan sa aming bansa na magkaroon ng ganitong gawain every Friday night. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito upang na naglaan ng kanilang oras upang makinig sa inyong mensahe, Panginoon. I pray, Panginoon, anuman ang gawa ni Satanas, inyo po itong alisin at kayo nawa ang pumagitna sa amin. We pray sa banal na Espiritu na liwanagin ang aming mga puso at isip at gawing mapagtanggap sa inyong salita. Ang lahat po ito ay aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po kayong umupo. Ayan. So, ito po ay katuloy nung mensahe last Friday. So, sabi nga po ng ating mensahero, ako na daw ang bahala. At medyo mahirap parating sundan ang mga ganong uri ng mensahe, pero purihin ang Panginoon sapagkat sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nagawan natin ng paraan. Okay. So pagbasensya nyo po, ako ay nasa video ngayon kasi sa mga oras na ito po ay ni-spend ko yung time sa isang malayong lugar. Okay po, tayo po ay magsimula na. Pinamagatan ko po ang mensahe na The Wise Wife of a Fool. Ayan. So, last Friday po ay tinalakay ng speaker yung mga characters. Sabi niya doon ay si David, si Nabal, at si Abigail. So, nag-focus si speaker natin last Friday kay Nabal. Ayan. Nasabi nila, Abigail was a Proverbs 31 woman. Married woman. Ano nga po? So, kung babalikan niyo yung Proverbs 31, ayan. So, yun nagdi-describe kay Abigail. Abigail was a Proverbs 31 married woman to an April 1st man, which is Nabal. Ayan. So, kayo na pong bahala umintindi kung paano na yun. And, meron pong story. Yan. Isa daw atheist
siguro alam niyo naman po yung atheist, nagko-complain sa kanyang isang Christian friend. So sabi niya, bakit kayo mga Kristiyano, ang dami yung sineselebrate, ang dami yung holidays. Meron kayong Christmas, meron kayong linggo ng pagkabuhay. Sa mga Hudyo naman, meron silang tinatawag na Passover. Meron din silang tinatawag na Yom Kippur. Ayan. Ang Muslim daw, meron namang meron kanya-kanya din silang holiday. Parang sabi ni atheist kay Christian na friend niya, parang lahat halos ng religion ay mayroong holiday. Pero kami, ayan, sila daw, atheist, wala daw siyang maalalang holiday na meron siya. Parang sabi, very unfair naman yata yan sa lahat namin. So, itong si Christian na friend niya ay nag-reply. So, sabi niya, anong sabi mong wala kayong holiday? Sa totoo lang, may isang holiday na sineselebrate namin lahat na religion para lang sa inyo. So sabi ni atheist, mayroon? Wala akong alam na ganyang mga holiday, sabi ni atheist. Ano ba yun? Anong holiday yan? Sumagot yung Christian friend niya. Sabi niya, hindi mo alam? April 1st. Sorry, last na yun. Anyway, so I hope na gets niyo yung point natin doon sa illustration na yun. So last week, kaya nga pa na sinabi ko, nag-focus kay Nabal. So sabi niya, Nabal is characterized as fool. Ayan. But now, we will focus on Abigail. Di ba po? She was a woman of good understanding and a beautiful countenance. So, ang sarap pakinggan yun. Parang ang sarap i-describe na pag sinabing Abigail, a woman of good understanding and a beautiful countenance. Okay. So, konting flashback muna tayo sa story. So, ang nangyari po dito, David is very angry. Kanino? Kay Nabal. Ayan. Sabi niya, David, bakit po siya angry? Bakit galit na galit? Kung mapapansin niyo po doon sa verses 18 to 35. Kasi, David was put off. Kumbaga, unpaid. Yung hirap niya na ginawa para dito kay Nabal ay hindi nasuklian. Ano nga po? Yung pagpapagal niya ay hindi na-recognize. So, galit na galit si David. Kung babalikan nga po natin yung mga verse na yun, sabi niya ay talagang papatay niya. And sabi niya, walang batang lalaki na matitira. David, aside from David was put off, David was put out. Sabi po niya sa verse 21, ayan, sabi niya sa verse 21 ay, sinabi nga ni David, tunay na walang kabuluhang aking iningatan ng lahat na tinatangkilik ng taong yaon sa ilang, na anupat hindi nawala ang anuman sa lahat na nauukol sa kanya. At kanyang igananti sa akin ay masama sa mabuti. David was put out. Kumbaga, wala, winalang halaga. Ayan, siguro naranasan niyo din po yan na meron kayong ginawa sa isang tao. Kumbaga, nagpagal kayo, exert effort, and then, wala, nothing. Hindi na credit. Ayan. David was put off, David was put out, David was put down. Okay. Konting balik po tayo sa verse 10. Ayan, sabi niya dito sa verse 10 po, at sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, sino si David? At sinong anak ni Isay? Maraming mga bataan ngayon sa mga araw na ito na nagsisilayas bawat isa sa kanyang Panginoon. So, imagine nyo, yung tao na nagpakahirap para kay Nabal, and yet sabi ni Nabal, sino? Sino ba si David? Sino David? In verse 21 po,
Ayan, sabi niya, sinabi nga ni David, tunay na walang kabuluhang aking iningatan ng lahat ng tinatangkilik sa jump na tayo sa last, at kanyang iginanti sa akin ay masama sa mabuti. So, David felt insulted, or he was insulted po by Nabal. Ay siguro kung ako din yun, talagang ako'y galit na galit. Aba, ay ako na nga nagpagod sa iyo. Ako, ang dami kong in-exert na effort, tapos sabi mo sa akin, sino ako? Okay? David indulged in self-pity. Pero yun yun. Because he received evil for good. Ayan. David is angry because his actions have not brought about the result he expected. Ayan. So, from this point of view, he has dealt kindly with Nabal. So, yun nga, sabi. Ang dami niya in-exert. Sabi niya sa verse 21, ay iningatan ng lahat ng tinatangkilik. Pero, wala din. Nabal insults them and sends them away empty-handed. So, imbis na tulungan, imbis na i-reciprocate yung love na or yung effort na binigay ni David, walang ginawa si Nabal. And if Nabal will return evil for good, David is now justified in returning evil for evil. So sabi niya, sige ha, ganun palang gusto mo. Ako nagpakahirap, yung mabuting ginawa ko, evil lang ginawa, sige, ibigay ko sa yung gusto mo. Ayan. So, David was put off, David was put out, David was put down. Sobrang hirap niyan. So that's why David is very angry. So gusto ko pa ipakita sa inyo kung paano umentor si Abigail. So let's sum up David's reasoning. David does good toward Nabal and all his household. So ito yun lang pasimple natin. Yan, gumawa ng mabuti si David kay Nabal at sa kanyang pamilya, sa kanyang household. David expects Nabal to respond in kind. So, syempre, kahit sino naman. And instead, he receives nothing but insult. David now feels justified in his intention to kill Nabal and every other male in his household. So, ganun po ang nangyari. So, ilan ba sa atin narito ngayong gabing ito, ang parating may dalang measuring stick, yung invisible measuring stick. We are willing to love and serve others sacrificially. Ayan. Ano naman talaga, sabi, Kristiyano tayo. But with a certain set of expectations. We expect that sacrificial love and service should be reciprocated. So, human as we are. Ano nga po? Maski na sinasabi dati nung bata tayo, pag gumawa tayo ng kabutihan sa isang tao, huwag tayo mag-expect ng kapalit. But still, syempre, human as we are, sabi ko nga, ay minsan parating merong ganun. Merong something in our mind na sana matulungan, o kaya balang araw matutulungan ako ng tao to. Or, hindi man siguro natin iniisip, pero ando na yung pakiramdam na masusuklian. Yun. Sabi nga sa preaching ni Brother Mark last time, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano nga po? Ayan. Yung nga lang, ang nangyari dito kay David and Nabal ay binato niya ng tinapay, pero binato siya ng bato ni Nabal. Parang the other way around. But the question is, why do we serve others? We serve others ba kasi we expect something in return? Yun ba yung basis natin? Is it done expecting towards from others? Or we serve others ba because we are expecting something from God? At the end of this life, meron tayong crown na hinihintay. Yun ba yung proper motives sa ganong bagay?
And how will we respond? Ano nga, paano ba tayo magre-respond if, katulad ni David, yung good deeds natin is not rewarded? Instead, it was reciprocated with evil. But thankfully po, ayan, tayo magpasalamat. Thankfully, nandyan si Abigail. Kasi napigilan niya si David po. Yan. At ang message natin po ay doon magsisimula. The Intercession of Abigail. Muli, ang title po natin, The Wise Wife of a Fool. The Intercession of Abigail. Yan. So yung last, kung natatandaan ko po, yung last na preaching dati ay The Intercession of Nabal. So ngayon po ay The Intercession of Abigail. So, sa gabi pong ito ay atin pong tatalakayin, atin pong hihimay-himayin yung mga pangyayari sa pagitan ni Abigail at ni David. Kung papansinin po natin yung verses 14 to 17, the servants expected retaliation. So, alam nila or predicted na nila, sabi nga dito sa, babasahin ko po yung 14 to 17, ngunit isinaysay ng isa sa mga bataan kay Abigail na asawa ni Nabal na sinabi, narito si David ay nagsugo ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon at tinanggihan. Ngunit ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nagkulang man ng anumang bagay habang kami ay nakikisama sa kanila nang kami ay nasa mga parang. Sila'y naging kuta sa amin sa gabi at gayon din sa araw buong panahong aming ikinaroon sa kanila sa pag-aalaga ng mga tupa. Ngunit ngay iyong alamin at dili-diliin kung anong iyong gagawin sapagkat ang kasamaan ay pinasya na laban sa ating Panginoon at laban sa kanyang buong sangbahayan, sapagkat siya ay isang hamak na tao na sinumay hindi makapakiusap sa kanya. So, expect na. Ano nga po? So, alam na or predicted na nitong sambahayan ni Nabal na talagang sila'y delikado. Kasi nga sa ginawa ni Nabal po. But, sabi niya dito, ay chapter 25 verse 17, now therefore know and consider what thou wilt do, for evil is determined against our master and against all his household, for he is such a son of Belial that a man cannot speak of him. So tayo ba'y approachable? Matanong ko nga po, are you approachable? So sabi kasi niya sa Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Proverbs 15:5, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. So bakit ko po ba naitanong ito? Kasi kita po natin dito yung situation, galit na galit si David sa ginawa sa kanya at sa kanyang mga tauhan ni Nabal. And narito si Abigail, nagpunta kay David para magawan ng paraan na mapigil ang tiyak na kapahamakan either sa kanyang household or kay David. So, bakit po papasok yung Proverbs? Kasi sometimes, yan, are you approachable? Unapproachable pala. Ang question is, are you unapproachable? Hindi tayo malapitan kasi we are close-minded. Hindi tayo masabihan ng iba kasi hindi tayo nakikinig sa kanila. Sabi niya dito,
A fool despiseth his father's instruction. I'm sure po, may na-encounter na kayo sa buhay nyo na naging ganito kayo, or may na-encounter kayong tao na ganito, na hindi dumidinig ng advice ng iba. So para sa kanya, siya ang tama. Para sa kanya, yung pinaniniwalaan niya ang tama. Yung parang, kumbaga, wala, close-minded. Yun. So mind you, brethren, maliwanag na sinabi sa Proverbs 1:5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. So, in this situation po, sa 1 Samuel chapter 25 verses 18 to 35, andyan si Abigail to give counsel. Andyan si Abigail para magbigay ng kanyang idea. Ano nga? So, kumbaga parang sa mag-asawa siguro, andyan yung wife to give some insights sa isang sitwasyon sa kanyang husband. And syempre, itong husband ay makikinig sa kanyang wife kasi there's a possibility na pwedeng mas maliwanagan siya because of his wife. Yun. So, I hope na intindihan niyo po yun. But still, going back to our, sa ating message, Abigail intercedes. And paano nga ba nag-intercede itong si Abigail? Sa first point po natin ngayong gabi, Abigail's approach to calm David. Abigail's approach to calm David. Kalmahin si David. So verse 23, sabi niya dito ay, at nang makita ni Abigail si David, ay nagmadali siya at lumunsad sa kanyang asno at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. So, Abigail humbled herself. Abigail's approach to calm David, first, Abigail humbled herself. So, humility. Alam naman po natin lahat yan. Pagpapakumbaba. So, isang mabuting bagay, isang mabuting paraan para pakalmahin ang isang katulad ni David, which is very angry kasi nga he felt insulted, is to humble yourself. Ang ganda po dito, yung pinakita ni Abigail. Imagine, she lighted off the ass, bumaba, and fell before David on her face. So, may ilan po akong nabasa na yung ganun daw talagang actuation is a sign of complete humility. Bowed herself to the ground. So may mga pagkakataon po sa ating buhay, may mga sitwasyon na mas okay na ikaw agad yung humingi ng pasensya. Siguro sa kalsada, yan, ako po minsan, thank God, hindi man po sa pagmamayabang ay nabiyaan siguro ako ng sobrang habang pasensya. Siguro nakatulong din po yung pagiging teacher ko sa kalsada. Ayan. So, imbes na ako minsan ay sisingit or sa tingin ko ako yung dapat doon, pinapalamang ko na po agad. And sa pagiging teacher naman din po, ayan, kalimitan ako yung unang humihingi ng pasensya. Miski alam kong tama, alam niya ting tama tayo, at siya yung mali, nakapagpapakalma ng isang tao yung ganong reaction po na, siya, pasensya Brad, sorry boss, ganto. Tapos, pagkalma na siya, adi sabi mo, pero ang totoo talaga mali ka talaga sa bagay na yon. So, yun po yung proven ko na. Ayan. So, walang mali sa paghihingi ng pasensya. Tatandaan po natin yan. Para sa akin po para sa akin walang mali sa paghingi ng pasensya. Ang mali ay magkaroon ka ng ego o pride. Yun kasi yun yung ikinahihirap
ng isang tao para humingi ng pasensya, yung kanyang ego, yung kanyang pride. But in this situation, wala. Kinalimutan ni Abigail yung mga yan. She humbled herself. One way or one approach to calm David. Aside from Abigail humbling herself, sabi niya sa verse 24, at siya ay nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, mapasa akin, Panginoon ko, mapasa akin ang kasamaan. At isinasamo ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod. Sa iyong mga pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. So, Abigail takes the blame. One way or one approach made by Abigail to calm David, she humbled herself. Pangalawa, Abigail takes the blame. And sabi niya, it's my fault. Put the blame on me alone, sabi niya. Ako na lang sisihin mo, David. Ako na lang yung parusahan mo. Yan. Kung sa iba, parang reverse psychology, ano nga po? Minsan po, mas marirealize ng ibang tao na mali sila kung aakuin natin yung sisi ng mga pagkakamali nila. So, malimit ito sa mga magulang at anak. Ang magulang ang magtitiis dahil sa kapabayaan ng anak. Although, in a way, mali. Parang titinan mo, bakit mo titiisin, anak mo yung may kasalanan, dapat habang bata pa tinuturuan. But, in a way po, minsan effective din siya. Kasi itong mga bata, pag nakita niya naghihirap yung magulang, they will realize, ay mali nga pala. So, they will do something para yung mga magulang nila ay hindi dumaan muli sa ganong paghihirap. So, may mga pelikula na pong mga ganyan, and I'm sure na may mga napanood na din po kayo. But sometimes po, yun nga, sabi nga, hindi siya effective, lalo na kung manhid na po yung tao. Abigail takes blame, or takes the blame. So, one way to calm somebody is you take the blame. Siguro mas naiintindihan po ako ng mga mag-asawa dito, ng mga wife. Yan, para siguro itong marriage counseling, ano nga po. So, minsan pag nagwawala na yung mga asawang lalaki, di bang ginagawa ng mga asawang babae? Niyayapos, inaamo, ayan. Or sasabihin ng mga asawang babae, ako na lang, sa akin mo na isigawi ang mga yan. Sa akin mo na isisi, wag na doon sa kapitbahay, para lang maawat natin yung mga asawang lalaki na sobrang initan ng ulo. Ayan. Let us remember Christ. Ano bang ginawa niya? Christ humbled himself. Diba? Iniwan niya yung trono niya bilang hari. Pinanganak dito sa isang sabsaban. Christ takes the blame. Yung kaparusahan sa kasalanan. Dapat tayo yun eh. Pero siya. He took the blame for our sins. So, thankfully, Abigail's approach to calm David is successful. So, makikita naman po niya rin sa last part ng verse. Ayan. Next point po natin ngayong gabi, aside from Abigail's approach to calm David, Abigail's arguments to cool David. Ayan. So, parang more of parating ibsan ang galit. Kasi sabi ko nga po, sobrang galit talaga. Sabi nga ni David, walang matitirang batang lalaki. So, yan, imagine niyo yun. All of Abigail's arguments are based on the premise that you can control your anger. Ayan. Anger management po tayo ngayong gabi. Reasons with David not to be angry. Yan, di ba? May mga pagkakataon po ba na halimbawa, galit na galit ang mga magulang sa kanilang anak.
papaluin na yung ano, o kaya pinapalo or talagang shouting on top of their voice, tapos biglang riring yung telepono, di ba? Ikaw, tapos biglang tatawag sa riring yung telepono, sabi niya, hello, tiga po. So that is one way you control your anger. Hindi man po tayo, di ba, pag po ba galit na galit kayo sa isang bata or sa anak niyo, tapos bilang may tumawag, sisigawan niyo po, ano? Di ba? Hindi. Ang sagot niya, hello po, hello. Yan. So one way, or you just demonstrated your ability to control your anger. So that means our anger can really be controlled. Ang galit natin ay nakokontrol. Ano nga po? So, Abigail's arguments to cool David. Sabi niya po sa Proverbs 29, verse 11, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it until afterwards. Ayan. Ano po ba yun? A fool uttereth all his mind. Kung ano nasa isip niya, yun ang sasabihin niya. Kung anong nararamdaman niya, yun ay ipapakita niya. But a wise man keepeth it until afterwards. So I hope very clear yan. No need to explain. That's why kapag po tayo ay strong emotion, especially po pag tayo ay galit, it is advisable for us not to speak muna or decide. Ano nga po? Yan. Sa amin teachers, ganyan din po. Pag sobrang galit ka sa bata, kailangan mong lumabas muna ng classroom. Doon ka muna. Inhale, exhale. Inhale, exhale. After that, pasok ka ulit sa loob ng classroom, nakangiti. Ayan. Ayun po ay na-master ko na siguro. Pero syempre, may pagkakataon talagang I let my anger control me. Kasi, iba pag galit eh. Nakakagalit din naman, ano nga po. So what are Abigail's arguments to cool David? Yan, tingnan natin. Una, verse 25 po. Sabi niya, isinasamo ko sa iyo na ang aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatuwid bagay kay Nabal. Yan. Abigail reveals the true nature of Nabal's character. So one argument Abigail made is revelation. She reveals the true nature of Nabal's character. So, she wants to cool down David, payapain, palamigin sa pamamagitan ng revelasyon. Anong ni-reveal niya? Sabi po niya, sa verse 25, ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatuwid bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay ganon siya, fool. Ika ho. Aba, fool ka na nga fool na nga yun, papatol ka pa. So, revelation. Ayan. She reveals Nabal's character. And siguro sumagot si David, ginagalit ako ng iyong asawa ginalit ako ni Nabal. O kaya sabi niya, kaya ako'y galit dahil niya, kaya ako'y nagkakagarnig dahil niya. Diba? So sometimes, or many times, yung anger natin, yung emotion natin, isinisisi natin sa iba. Kaya ako'y galit dahil niya. Kaya ako'y nagkakagarni dahil niya. But, mind you, dear brethren, tatandaan natin, yung emosyon na yan, saan ba nanggaling? Diba sa puso natin? Diba sa isip natin? So, we have a choice to control our anger. We have a choice not to be angry, but instead, love that person. We have a choice po
not to blame somebody. Instead, to tell him na nagkamali siya, let him change for better. Revelation. So, yun po yung ginawa ni Abigail. Kaya nga po napakahalaga na i-allow natin ang banal na espiritu na siya ang mag-control sa atin. Di ba po? Once na tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, ang banal na espiritu ay nasa atin. It is not others to be blamed, but our own selfish, wicked desires. Ba't ka nagkasakit? Kasi kasarap ng luto niya eh. Kumbaga, ba't ka nagkaroon ng mataas na cholesterol? Ba't ka nagka-diabetes? Ba't kayaan? Ang sabi ng isa dahil masarap nga magluto yung aking asawa. Ayun, di ako inaparami ng pagkain. Diga ko. Sisinsin natin sa kanya. Sino kang kumain? Di ka't ikaw. So, it is us. Bakit ka nga na-late? Kapatid, ba't ka na-late? Kasi si kabagal-bagal. Sisi. Ang tanong, ano bang ginawa mo? Ni-remind mo siya? Ni-remind mo ba siya? Or ginising mo ba siya ng maaga para hindi siya ma-late? So, do not blame others. And maliwanag po na sabi niya, sinasabi siguro niya kay David, alam mo nang fool nga yung asawa ko. Sinabal nga fool. Ang pumatol sa isang siraulo, ay siraulo. Diga po. Sabi niya sa Proverbs 14:17, he that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. Proverbs 26:4, sinulat ko na po dito, answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. So parang ni-remind niya si David, revelation nga, diga? Yung nga kay asawa nga fool. Kaya pagpasensyahan mo na, wag mo nang patulan. Yan. Subukan mong patulan si Nabal at magiging ganun ka din. Diga, may sa mga asawang babae, siya, sige, sulong. Kita mo nga may tama ngayon, ipatol ka pa. Hindi. Lagi na naman patulo sa ating bubong hindi. Ang basura lagi na nasa tapat natin. Kita mo nga may tama nga. Yan. Revelation. May mga lasing na nanggugulo. Patol ka pa. Alam mo lasing. Ano nga po? Verse 27. Sabi niya, at ngayon itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay mabigay sa mga bataan na sumusunod sa aking Panginoon. Hindi lang po revelation ang ginawang arguments ni Abigail tukol David. Nagkaroon din siya ng restitution. Ayan. Ano yung restitution? She restored the food that should be given to him. Diba? Actually, sa isang kinagalit nga ni David, kasi ngayon nga, yung tulong, wala silang naasahan na tulong. So, yan. Verses 18, verses 27, restitution. She restored the food. Ito na yung food na dapat ay sa inyo. Diba? Kasi may mga sitwasyon siguro pa rin ganyan, sobrang galit, siya, ikain muna ikaw. Siya, inom muna. Upo ka muna dyan, pagtitimpla kita ng kape, pagtitimpla kita ng juice, para lumamig yung pakiramdam mo. Yan. Reconciliation involves restoration. If your neighbor stole something from you, and you forgave him, does he have to return it? Kailangan bang ibalik pa rin nung neighbor na yon? Sabi nga, restitution, the concern of restitution is not to punish the forgiven wrongdoer, but to help the one who has wronged. So, ang focus ng restitution ay doon sa nagawa ng masama.
ano nga, ang focus ng restitution ay hindi para parusahan yung nagkasala, kundi yung pinagkasalahan. Yan. Bakit? Kasi it will serve as warning doon sa nagkasala. Parang ang reverse psychology po. Siya, tingnan nyo. So, malimit na gagawa natin ito. Yung inaamo natin, yung taong nasaktan ng kapwa, sinusubukan natin na mapalitan yung bagay na nawala sa kanila, maski hindi tayo yung may sala. So, restitution. Verse 30 to 31. Yan. Ano pang ginawa ni Abigail? At mangyayari, pagka nagawa ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kaniyang sinalita tungkol sa iyo at kanyang naihalal ka na prinsipe sa Israel, na ito'y hindi magiging kalumbayan sa iyo o kutog man ng loob sa aking Panginoon, maging ikaw ay nagbubo ng dugo sa walang kabuluhan o gumanti ng kanyang sarili ang aking Panginoon. At pagka gumawa ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, aalalahanin mo nga ang iyong lingkod. So it's not just revelation, restitution, nagbigay ng food, reflection. Diba? Sa parting ito, Abigail reflected on David's future grief. So inihay-hay niya if he sheds innocent blood. Ayan. Kasi syempre, hindi lang naman sinabal yung mapapatay doon. Ang daming mga, sabi yung batang lalaki, di ba? Syempre, may mga inosente doon. You will regret your angry action. Sabi niya ni David, ni Abigail kay David, ay sige, magsisisi ka dyan, wag mo nang ituloy. Wag mo nang, ikay kumalma. Dahil pihadong ikay magsisisi. O kaya, sige, tuloy mo yan. Bahala ka. Baka pagsisihan mo yan hanggang huli. Diba? Yung mga ganong mga instances tayo na minsan napapaisip tayo, napapaupuhay naman. Oo nga. Kung tama ka siya, sige, hindi ko na itutuloy. Diba? Kung kalimitan yung mga asawang babae, diba? Kayo yung lagi nag-warning sa mga asawang lalaki. Ayan. May kwento po. So, meron na mag-asawa, syempre. Si babae, meron silang sasakyan, mag-asawa. Pag sumasakay si babae sa kotse, itong si lalaki ay hindi niya pinagbubuksan. So, hinahayaan lang niyang sumakay. Kumbaga, hindi siya act of yung parang pagiging gentleman. So, kasi sabi niya, ay hindi ko na kailangan pagbukas kasi yun daw ay sign ng kahinaan sa isang lalaki. So, naging ugali na lang pagsasakyan sa sasakyan, no? So, bahala yung babae. Di nagtagal po, nagkasakit yung babae at namatay. And nung time na isasakay na yung kabaong ng babae, so yung asawang lalaki nandoon sa unahan, sabi nung tagabuhat, asawang lalaki, buksan mo yung yung pintuan kasi ipapasok na namin yung kabaong. Si asawang lalaki binuksan yung pintuan, and habang binubuksan niya, bilang naalala niya, ay, ito pala yung first time ko na pagbubuksan ko yung asawa ko. And this is also the last time. Pinagbuksan niya, yun nga lang, patay na yung babae. Kaya binuksan kasi para ipasok yung kabaho. So ano po yung application? Sabi nga nila, nasa huli yung pagsisisi. In a good way, in a bad way. Pero in this situation, could be the bad way. Kasi baka mamaya magawa ni David nga na patayin or lipulin yung household ni Nabal, including innocent blood. Pagsisisihan pa niya. Makakadagdag pa sa kasalanan niya. So, thankful ako upon reading this na nandun si Abigail to stop. Huwag tayong gumaya doon sa driver, doon sa asawang lalaki, na too late na bago niya pagbuksan yung kaniyang asawa. Patay na. So, what can we do today? For the good of others, we do it today.
Kung anong pwede mong gawin para sa kabutihan ng iba, gawin mo na ngayon. Huwag mo na ipagpabukas pa. Baka mamaya kasi too late na yan. Or, in other way, yung mga bagay na iniisip mo para makasakit sa kapwa mo, ay huwag mo nang ituloy. Kasi, definitely, pagsisisihan natin yan. Reflection. Abigail let David reflect on what will gonna happen. Another po, aside from reflection, sabi niya sa verses 26, ayan, verse 26 po, English po, "Now therefore, my Lord, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, seeing the Lord hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies and they that seek evil to my Lord be as Nabal. I pray thee," verse 28, "forgive the trespass of thine handmaid, for the Lord will certainly make my Lord a sure house, because my Lord fighteth the battles, and of the Lord, and evil hath not been found in thee all thy days." Verse 29, "Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul, but the soul of my Lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God, and the souls of thine enemies, them shall be sling out as out of the middle of a sling." So ano ibig sabihin po na yan? Ang ginawa ni Abigail, anong approach or anong arguments ang ginawa niya to call David? She uses reminisce. Ayan. Ano bang tawag doon? Nag-flashback siya. Pinaalala niya kay David yung nakaraan. Sometimes we use past events. Yan. Tandaan mo, may sasabihin mo sa iba, sa kapwa mo, tandaan mo, Brad, binago ka na ng Panginoon. Di ba tinanggap mo na ang Panginoon? Hindi ka na yan, hindi mo na dapat ginagawa yan. Yan. Di ba? Pinapaalala natin yung nakaraan. So I'm sure yan, mga wife, nasasabi niyo sa husband niyo, or mga kapatid sa mga kapatid, or whatever it is, nasasambit niyo na, ay kapatid, dapat hindi na ganyan. O, di ba? Maybe siguro itong si David, after hearing that, ako'y lingkod ng Panginoon diba po? So, Abigail's arguments to David, revelation, restitution, reflection, reminisce. Ayan. Makikita natin doon sa last 5 verses, 31 to 35. It's not actually Abigail, but it's God. God's intercession through the voice of Abigail. Sabi niya sa verse 35, "Sa gayo'y tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinala niya sa kanya, at sinabi niya sa kanya, umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig, at aking tinanggap ang iyong pagkatao." David is talking to God here. Ano nga po? Yan. Na-realize ni David, ang Panginoon ay nag-intercede sa kanyang gagawin through Abigail. May mga ganun talaga pagkakataon po. God uses people to intercede to us sa mga decisions natin, sa mga actions natin, sa mga isipin natin or sasabihin. Another po, ano pa yung na-realize si David? God's intervention through the vengeance upon Nabal. Diba? Pinigilan ng Panginoon si David sa kanyang gagawing masama sa pamagitan ni Abigail, and ang Panginoon na mismong gumawa. Ayan. Sabi niya, we ought to lay our anger before God. Yung galit natin, isuko natin sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ang Diyos ang bahalang humusga. Diga po. Sa akin, kapag na-remind ko ng isang tao, yan, ito malimit ko tong nagagawa.
Kapag na-remind ko yung isang tao sa mali niyang ginagawa, i-remind ko uli siya. Ano ang ginawa uli niya? Just remember, kapatid, mali yan eh. Pero kapag inulit pa uli niya, pinapanalangin ko uli siya sa Panginoon. Sabi ko yun, minsan, Panginoon, kayo nang bahala. Teach him or teach her a lesson. Yan. Siguro parang yung tinatawag na imprecatory prayer, pero nakakatakot po yun. But I ask God na yun, liwanagan, gano'n. Ay makinig eh. Diba? Sabi niya sa 1 Samuel chapter 25 verse 38, medyo i-touch ko lang po ito. At nangyari pagkaraan ng may 10 araw at sinaktan ng Panginoon si Nabal na anupat siya'y namatay. Hindi ka po. Hindi na hinayaan ng Panginoon magkasala si David. Yan. Sabi niya sa Romans 12:19, Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, isipin natin yung mga injustices na naganap sa atin. Huwag na nating suklian ng another injustice para lang maging tama. So, kasi ang mali ay mali. Kahit ano pang gawin po natin yan. So, remember natin yung Newton's third law of motion and science po tayo. Ano ba yung Newton's third law? Sabi niya dito, sa Newton's third law, for every action in nature, there is an equal and opposite reaction. Tandaan po natin, if an object A exerts force on an object B, the object B also exerts equal and opposite force. So, paano po yun? So, gaya nga po ng nangyari dito, si David gumawa ng mabuti kay Nabal. Nabal did something evil. So, ang gusto ni David, yung evil na ginawa ni Nabal ay susuklian niya ng another evil. So, forces result from interaction. Sabi nga ni Brother Mark sa kanyang preaching, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. And this time, ang action ng isang tao ay maaring nakasalalay sa reaction na ibibigay mo. So, tayo bilang Kristiyano, pilitin natin ang halimbawa na pinakita ni Abigail. Her approach to calm David. Ano ba yung ginawa niya? She humbled herself. She takes the blame. Abigail's arguments to call David: revelation, restitution, reflection, and reminisce. Kayahin po natin si Abigail. Let's pray. Panginoon, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupunta